Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ontiveros ay magsasampa po ng isasalang po. Gusto pong imbestigahan ito pong gentleman's agreement. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte na walang gentleman's agreement, iimbestigahan pa rin po sa Senado. Alam mo, ano po yan, abuse of power, abuse of authority. Didiscuss po natin yan. Alam mo, Risa Ontiveros, no? Una, yan yung sinasabi natin na nawili sa hindi na dapat, kaya dapat talaga pinapalagan yung kay Kibuloy. Di ba? Tignan po ninyo yung naging attitude na ni Risa Ontiveros. Pwede pala yan eh. Pwede pala ako mag-imbestiga ng para akong korte. No, meron nagreklamo na mga kababaihan gusto kong isa lang dito, hindi makakapalag si Kibuloy dahil i-issuean ko ng warrant of arrest. Kukulitin ko yung Senate President pag hindi ako pinagbigyan sa warrant of arrest. Pero dapat alam na ng lahat, no? Kung yung Senate President maalam, dapat iano na natin yan sa sa korte na, proper court na. Magbigay na kayo ng ng konklusyon na yan na ibigay na sa proper court nang magkaroon na ng hustisya yung sinasabi niyong biktima. Dapat ganun eh. Dapat ganun yung pagtugon ng Senate President. Hindi ganun eh. Kaya ngayon, ang epekto po sa katulad ni Risa Ontiveros, may karapatan na siyang imbestigahan ng lahat. No? Tignan po ninyo to. Thank you very much kay Bernadette Lomker na nagbigay sa atin ng Australian dollars. Ganun po yun eh. Nagiging presidensya. Yung mali po, yung maling proseso, pag pinayagan mo sa mga katulad mag-isip ni Ontiveros, ay pwede na pala. Pwede ko na ngayon gawin. Yung mga tinututol natin kung bakit ayaw natin na isa lang si Pastor Kibuloy. Kasi, pag pwede pala yan, pwede na nilang isa lang ang gusto nilang isa lang. Halimbawa po ito. Buti nga kay Pastor Kibuloy, meron pang mga nagrereklamo. Sino po nagrereklamo ngayon kay Pangulong Duterte? Sino po nagrereklamo? Ang mga pronouncement ni Risa Ontiveros. Ang mga sinasabi ni Risa Ontiveros, treasonous daw yung agreement, yung gentleman's agreement. Teka lang pala muna. Ang tanong, sabi niyo gentleman's agreement. Ang presidente ang sole architect ng foreign relations. Trabaho niya po 'yan. Hindi ko sinasabi, sinasabi nga po namin, walang gentleman's agreement. Hindi naniniwala si Risa Ontiveros. Gusto niya yung pinaniniwalaan niya. Sinabi ni Roque to, may gentleman's agreement. Yan ay treason, yan ay pagtataksil sa bayan. Nagdeklara na, basahin ko ha. Yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na kaya ayaw kong umatin dyan dahil hinusgahan na ako. Ginagawa niya ngayon kay Duterte. Ang pagkakaiba kay Kibuloy at kay Duterte, kay Kibuloy may nagrereklamo. Ngayon po, si Ontiveros na po ang nagrereklamo. Ikaw na nagrereklamo kay Duterte na siya ay taksil, ikaw pa mag-iimbestiga. Wala nang ibang testigo.
Basahin natin yung sinasabi niya. Kaya sinasabi niya, bakit ayaw matini Kibuloy? Paano ka atin nga? Sinabihan ka na nga, nag-guilty ka. Eto po, malupit. Wala na nagre-reklamo. Yun mismong nag-aakusa na, siya na talaga mismo. Kasi kay Kibuloy, meron pa nag-aakusa eh. Kami po yung mga winalanghiya ni Kibuloy. Meron pang ganun. Dito po kay Duterte, wala na. Siya na mismo. Basahin ko sa inyo. Ha? This gentleman's agreement is treasonous. No? While China in any case will most likely attack our supply mission en route in this Shyamopan agreement only gave Beijing more ammunition to assert her self-claim. So pinagbibintangan na niya yung gentleman's agreement, yan ay pagtataksil sa bayan at dahil dyan kaya tayo inaatake ng China. Ano pa iimbestigahan mo? May konklusyon ka na. Ikalawa, bawal po bang ulitin ko walang agreement. Sabi ni Pangulong Duterte, walang agreement. Ang ikalawa kong tanong sa iyo, kung may agreement, bawal ba 'yon? Kinakailangan ba ng approval ng Senate sa agreement? Ang agreement naman hindi naman magegera sila. Kaya nga agreement 'Di ba? Agreement, gentleman's agreement. Payapa lang, walang gera. Bawal ba 'yon? Alimbawang may totoo, kaso wala nga. Bawal po ba 'yon? Na mag-enter ng agreement, mapayapang agreement yung Pangulo sa kapwa niya Pangulo sa ibang bansa? Hindi po. Yan po ay inaalaw. Yan po ang trabaho ng Pangulo. Anong sinasabi mo na iimbestigahan mo yung trabaho ng Pangulo? Yan po yung sinasabi natin na umakyat na sa utak niya. Subukan nyo. Naisalang ang dating Pangulong Duterte dyan. Nasabihin nyo na siya ay traitor. Nakita nyo yung araw-araw na rally, hindi po ganun lang yun. Member lang yun Pastor Kibuloy. Alam nyo kung anong araw-araw tinatanong dito? Kailan na susunod na rally? Hindi organize Pag may nanawagan talaga, aklas na Tapos makikita nyo, anong gagawin mo kay Duterte kung hindi atin dahil yan ay pinagluloko mo lang. Papakulong nyo si Duterte dahil gumampan siya ng kanyang trabaho. Tungkulin ng Pangulo yung makipag-usap sa mga ibang Pangulo. Konklusyon mo, petrinador tayo ni Duterte dahil nakipag-usap siya kay Xi Jinping. At dahil dyan, iimbestigahan nyo sa Senado. Anong kapangyarihan nyo mag-imbestiga sa kawain ng Pangulo? Kung ayaw nyo nung ginawa ni Pangulong Duterte, pwede nyong i-rescind. At yan po ginawa ni Pangulong Marcos. Kung meron mang kasunduan, pinapawalang bisa na niya. Di ba? Bakit daw iimbestigahan? Kung totoo ang kasunduan, mukhang sinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Ikaw mag-iimbestiga kung sinuko ni Duterte. Anong teritoryo ng Pilipinas ang China na ngayon? China ang naroon. China ang may-ari. Ano? Tignan niyo po yung laman nung sinasabi niyang iimbestigahan niya. Iimbestigahan niya raw dahil sa kasunduan daw, hindi raw re-repair ni Pangulong Duterte yung ayungin ay yung BRP Sierra Madre. Ang tanong ko sa iyo, Tiberos, ni-repair ba nung panahon ni ERAP yung Sierra Madre? O iimbestigahan mo ba si ERAP? Ni-repair ba nung panahon ni GMA yung Sierra Madre? Iimbestigahan mo ba si GMA? Ni-repair ba nung panahon ni Pinoy? Imbestigahan mo ba yung DFA at saka yung kung sino man ang tao ni Pinoy? Bakit si Duterte lang? Si Pangulong Marcos ba ni-repair yan?
Imbestigahan mo ba yung Pangulo ng Pilipinas ngayon? Yun yung sinasabi mo eh. Pag hindi ni-repair yan, kataksilan. Nire-repair ba natin ngayon? Alam nyo, natapos ni Pangulong Duterte, pinakamataas yung approval rating. Mag-iimbento kayo ng mga walang katuturan. Sinabi na nga walang gentleman's agreement. Sinabi ni Pangulong Marcos, wala siyang alam na agreement. Kung meron man, nire-resign niya. Tapos ang kaso. Tapos na ang lahat. Nagsalita na. Maliban, ang ipinapahiya mo, Hontiveros, hindi yung dating Pangulo. Sanay na kaming sinisiraan nyo si Duterte. Kaya namin sagutin yan. Ang dinadagdagan mo, wala bang silbi ang Pangulo ngayon? Yun yung sinasabi mo eh. Ang problema natin ngayon, walang kagagawan yung Pangulong kasalukuyan dahil wala namang silbi. Yun yung gusto mong palabasin. Dahil wala siyang magawa, dahil nakapag-enter. Tapos na. Ito po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.